Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid. Alam po ninyo kanina, habang ako po ay bumibili sa tindahan, ako po ay umaawit. Ang ating pong inawit, si Jesus na Panginoon, ang tunay mong kaibigan. Ba, maya-maya po yung nakarinig, nakatabi ko, ay sinabihan po akong, naniniwala ka ba na si Jesus ay Diyos? Sabi sa akin, ay ano po ang gagawin ko? Kundi ipagtanggol yung akin pong pananampalataya. Ang sabi ko, Diyos po si Jesus. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Mga minamahal kong kapatid, paano po natin sasagutin yung mga taong nangangailangan ng tulong upang sila man ay sumampalataya na si Jesus ay Diyos? Sabi ko, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sa gabing ito ay nais ko pong pag-aralan ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus kaya, mga minamahal kong kapatid, ay Diyos. Ito po marahil ay katanungan ng nakararami. Subalit tayong mga Seventh-day Adventist ay naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Mga minamahal kong mga kaibigan, sapagkat kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, sa sulat po ni Juan, sa aklat ng Juan chapter 20, verse 31, pinatunayan po nitong si Juan na ang ating Panginoong Jesus ay banal na anak ng Diyos. Kung ating pong babasahin ang aklat ng Juan chapter 20, verse 31, ganito po ang pagkasabi. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Sampalatayanan daw po natin, mga minamahal kong kaibigan, na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kapag sinabi pong anak ng Diyos, Diyos. Kapag ang tao ay nanganak, tao ang anak. Kapag ang aso ay nanganak, aso ang anak. Subalit si Jesus ay sinabing anak ng Diyos. Kaya ang anak ng Diyos, Diyos din, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, kung titignan po natin, mga minamahal kong kapatid, ang aklat ng Isaiah chapter 22 verse 13, makikita po natin dito, mga minamahal kong kapatid, na itong ating Panginoong Jesus ay nabubuhay na siya bago siya isinilang sa mundong ito. Tingnan po natin ang aklat ng Apokalipsis chapter 22 verse 13. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Sabi ni Jesus, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, mga minamahal kong mga kapatid. So makikita po natin, mga kapatid, kapag sinabing Alpha at Omega ay simula at ang wakas. Parang ganito yan. Sa abakada ng Grego, mga kapatid, ano po ang unang titik? Ang unang titik, ano po? Ay Alpha. At ang huling titik ay Omega. Sabi ni Kristo, ako ang Alpha at ang Omega. Na siya, mga kapatid, kung atin pong pag-aaralan, ay umiiral na ng pasimula. Bakit? Kung titingnan po natin ang aklat ng Genesis chapter 1 verse 1, ang wika doon ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa makatwid, mga minamahal kong kapatid, wala pa yung sanlibutan. Nagsimula pa lang likhain si Kristo o ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay manlilikha na ng pasimula. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tanong, sino po baga ang salitang ito na sa pamamagitan ng salita ay nalikha ang sanlibutan? Ito ba ay Diyos, mga minamahal kong kapatid? Yung salitang ito? Opo, sapagkat sa pamamagitan ng salita, nilikha ang lahat ng bagay. Kung babasahin po natin ang aklat ng Juan, chapter 1, verse 1 to 3, makikita natin doon, mga kapatid. Mas maganda raw yung basahin natin sa Juan, chapter 1, verse 1 to 3. O, malikit ang ating Bible. 1, chapter 1, verse 1 to 3.
Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Aba, mga kapatid, ang wika sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. Yung salitang ito, kasama ng Diyos. No? At ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos kasama ang Diyos. Ibig sabihin, si Jesus na anak ay kasama ng Diyos Ama. Mga minamahal kong kapatid. Sa verse 2, sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Sa verse 3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Kung wala itong salitang ito na kasama ng Diyos, ay hindi nagawa ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya nitong salita. At kung titinan po natin ang verse 14, yan, sa verse 14, tinan po natin. At naging tao ang salita. Sino daw po yung naging tao? Yung salita. Sino daw po yung salita? Ang sabi ng una nating binasa, ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, at naging tao ang Diyos. At tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So maliwanag pa mga kapatid, maliwanag na itong salitang ito ay Diyos, at ang salitang ito ay kasakasama ng Diyos, at sa pamagitan ng salita nilikha ang lahat ng bagay, at ang salitang ito walang iba kundi si Jesus, no? Ang anak. Ang sabi doon mga kapatid sa 14, nagkatawang tao. Mga minamahal kong kapatid, nagkatawang tao at nakita sa pamamagitan ni Jesus, ang Diyos. So mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, tingnan po natin sa oras na ito kung totoo ba yung sinasabi ng ibang mga tao na si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos. Si Jesus mga kapatid ay anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Kung kaya't itong anak ng Diyos na nagkatawang tao, ang turing ng Ama sa Kanya, ay titingnan natin kung siya ay tao lamang o Diyos din. Tingnan po natin. Sa aklat ng Hebrew chapter 1 verse 8 and 9. Hebrew chapter 1 verse 8 and 9. Tingnan po natin. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Wow. Tungkol daw po sa anak, ang sabi ng Ama, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ang Ama na ang nagsabi patungkol doon sa anak na si Jesus, na ang kanyang trono magpakailanman at siya daw po ay Diyos. At ang sentro ng katwiran ang siyang sentro ng iyong kaharian. Iniibig mo ang katwiran at kinapupuutan ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay binuhusan ka ng langis ng kagalakang higit pa sa iyong mga kasamahan. At ikaw, Panginoon, ng pasimulay inilagay mo ang saligang ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Malinaw mga minamahal kong kapatid, maski ang Diyos Ama, ipinakilala niya ang kanyang anak na si Jesus ay Diyos, at sa Kanya ay nilikha ang lahat ng bagay, ang langit, ang lupa, at ang lahat ng narito, mga minamahal kong kapatid. Ngayon, maaaring tanungin po ninyo, si Jesus ba o ang anak ba ay kasakasama na ng ating Ama ng pasimula? Tingnan po natin, bago po isinilang ang ating pong Panginoong Jesus, ay kasama na po siya ng Ama. Tingnan po natin sa aklat ng Juan, chapter 17, verse 5. Tingnan po natin ang banal na kasulatan sa aklat ng Juan, chapter 17, verse 5. Ito po yung mga katunayan mga kapatid na si Jesus ay hindi lamang po siya tao. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. 1:17 verse 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking pinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. So malinaw na malinaw po mga minamahal kong kapatid, no? Na kasama na siya ng Ama, ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, bago nilikha ang sanlibutan. Mga minamahal kong kapatid, bago siya isinilang sa sanlibutan, kasama na siya ng Ama. Ang anak na ito, walang iba,
kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Oh? At kung titignan po natin, mga minamahal kong kapatid, kung ano po ang itinawag din sa kanya, itong si Isaiah. Ang wika, mga kapatid, sa aklat ng Isaiah, chapter 9, verse 6. No? Tinawag po siya ni Isaiah o ni Propeta Isaiah na ama ng lahi ng tao. Wow, mga kapatid, tingnan po natin. Bakit po kaya tinawag nitong sa Isaiah na yung anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus ay ama ng lahi ng tao? Bakit kaya sinawag na siya ay ama ng lahi ng mga tao? Sapagkat siya po ang manlalalang ng tao at ng sanlibutan. Sa kanya po nagmula ang lahat ng bagay. Ang sanlibutan at ang tao ay kanya ding nilikha. Kaya tinawag po siya na ama ng lahi ng tao. Sapagkat kung wala ang anak ng Diyos, ang salitang ito na nagkatawang tao, walang nalikhang sanlibutan, walang nalikhang tao. Kaya tingnan po natin sa aklat ng Isaiah chapter 9 verse 6. Ganito po ang sabi, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Nakita po natin, mga kapatid, tinawag ang ating Panginoong Hesus ni Isaiah sa aklat ng Isaiah chapter 9 verse 6 na kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, sapagkat si Jesus, ang anak ng Diyos, ang manilikha ng sanlibutan at ng tao. Kaya, mga kapatid, siya ay ama ng lahi ng tao. So napakalinaw po, mga minamahal kong kapatid, ang atin pong pinag-aralan patungkol kay Jesus, na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay Diyos. At hindi lamang tao, kundi si Jesus, kundi ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Sapagkat kung hindi mangyayari na siya magkakatawang tao, hindi po natin makikita ang Diyos. At dahil doon, nakita po natin sa pamagitan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, ano po yung mga patotoo ni Juan, ni Pablo patungkol po kay Kristo? Tingnan po natin sa aklat ng Juan chapter 1, verse 15 and 30. Yan, tingnan po natin sa aklat ng Juan chapter 1, 15 and 30. Ang sabi po dito, nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw, siya yaong aking sinasabi, ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin sapagkat siya ay nauna sa akin. Si Juan, mga kapatid, na nagbabautismo, ang sabi niya patungkol kay Kristo, kay Jesus, siya, sapagkat siya ay nauna sa akin. Sa makatwid, hindi pa man nabubuhay itong si Juan na nagbabautismo, nabubuhay na ang ating Panginoong Jesus. Siya po ay nabubuhay na. Hindi pa manililikha ang sanlibutan. Siya rin ang isa sa naging dahilan kung bakit nalikha ang sanlibutan at ang tao. At sa verse 30, tingnan po natin. Siya yaong aking sinasabi, kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin, sapagkat siya ay nauna sa akin. Mga minamahal kong kapatid, si Juan na taga-bautismo ay nagpatotoo na si Jesus ay nauna sa akin. No, mga minamahal kong kapatid. So ano pa ba ang dapat patunayan natin upang tayo po mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos at si Jesus ang siyang manlalalang, nabubuhay na mula ng pasimula at mabubuhay magpakailanman. No? At kung titinan po natin, mga minamahal kong kapatid, no? Mismong ang Ama ipinakilala din ang ating Panginoong Hesus. Kung titignan po natin ang Mateo chapter 3, verse 17, ay ganito po ang bigla. Yan, tingnan po natin ang Mateo chapter 3, verse 17, kung ano pong sinasabi. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Oh, may kukontra pa po doon? Dapat wala na pong kumontra. Mismo yung Ama na ang tinig ay nanggaling sa langit, na ang sabi, ito ang minamahal kong anak, ang mga kapatid. Sa kanya ako lubos
na nalulugod. So mga minamahal kong kapatid, mismo yung Ama ang nagwika na si Jesus ay kanyang anak. Sa makatwid, kapag anak ng Diyos, Diyos po iyan. Hindi po iyan tao lamang. No? Sapagkat capital letter po ang ginamit po doon, hindi po small letter, mga minamahal kong kapatid. Ano? At ngayon po, mga minamahal kong kapatid, kung titignan po natin ang Lucas chapter 1 verse 35, sa anong kapangyarihan, mga kapatid, nangyari yung pagkakatawang tao ni Jesus? Kasi dito pa lang, sa pagkakatawang tao ni Jesus, mga kapatid, malalaman na po natin kung siya po ba ay anak ng tao. Sapagkat yung tao, kapag nagkaanak, siya po ay sumisiping sa isang babae. At siya po, kapag ang tao ay sumiping sa ang isang taong lalaki, kapag sumiping sa isang babae, ay nabubuntis. At pag nabuntis, nagkakaanak. At ang kanilang anak, tao. Subalit, itong si Maria, hindi po siya sinipingan nitong si Jose. Mga minamahal kong kapatid, bakit po natin sasabihin na si Jesus ay tao? Gayong si Jesus pala ay makikita po natin sa sa Lucas chapter 1 verse 35, makikita po natin na ang kapangyarihan ng banal na espiritu ang naging dahilan kung bakit si Jesus ay isinilang sa sanlibutan ito. Tingnan po natin sa Lucas chapter 1 verse 35. Verse 35. Tingnan po natin. Verse 35. At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Kanina po ito sinabi? Kay Maria, na nagugulmihanan, mga kapatid. Bakit siya mabubuntis? Gayong wala naman siyang asawa. Ngunit sinabi ng anghel, mga kapatid. At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Mga kapatid, napakalinaw na itong ipinagbuntis na Maria ay nililiman ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Ibig sabihin, pag sinabing kataas-taasan, Diyos, mga kapatid. Kaya ang batang banal niya ay tatawaging anak ng Diyos. Kaya nga si Jesus, mga kapatid, ay banal. At siya ay anak ng Diyos sapagkat hindi sumiping ang lalaki o si Jose kay Maria. Si Maria ay nabuntis sa pamamagitan ng banal na espiritu, mga minamahal kong kapatid. So, mayroon pa ba tayong pag-aalinlangan na si Jesus ay anak ng Diyos? Mga minamahal kong kapatid, ipinakita ni Jesus nang siya po ay nandito na sa lupa. Ipinakita ng ating Panginoong Jesus ang kapangyarihan ng Diyos na nasa Kanya. Sapagkat siya ay banal ng Diyos, dinidinig ng Diyos Ama ang lahat ng Kanyang kahilingan sapagkat siya, mga minamahal kong kapatid, ay banal at anak ng Diyos. No? Ang sabi na siya ang anak ng Diyos at siya ay Diyos anak. Mayroon po siyang kapangyarihan, mga kapatid, na magsabi rin ng hinaharap. Kung atin pong titingnan ang aklat, sa aklat ng Juan chapter 2, verse 24 and 25, itong si Jesus, na sinasabi ng iba na si Jesus ay tao, bakit nababasa ni Jesus ang mga puso ng tao? Bakit nababasa ni Jesus, mga kapatid, ang puso ng tao? Ikaw ba na isang tao, nababasa mo ba ang puso ng asawa mo, ng anak mo, ng kapitbahay mo? Mga minamahal kong kapatid, subalit si Jesus, na ang sabi ng iba'y tao, pero bakit niya nababasa ang puso ng tao? Kaya kung titingnan nyo, mga kapatid, sa aklat po ng Juan chapter 2, verse 24 and 25, nagpapatunay ang banal na kasulatan na si Jesus ay may kapangyarihang bumasa ng puso ng tao. Hindi lang yun, mga kapatid, pati ang hinaharap, alam po niya yung mga hinaharap. Kaya nga, mga kapatid, kung titingnan po ninyo yung kanya pong mga iniaral doon sa bundok ng Olibo,
hindi pa man nangyayari, sinabi na niya. Subalit, atin pong napatunayan ngayon na ang lahat ng kanyang sinabi ay nangyayari na po sa atin sa panahon po natin ngayon. Sapagkat siya po ay may kapangyarihan ding makapagsabi ng hinaharap. Alam po niya ang mangyayari sa hinaharap. Lumalang din po si Jesus, mga kapatid, sa pamagitan ng ng 5 tinapay at 2 isda, ay pinarami po niya ang mga isda at tinapay. So kaya nyo ba na lumikha ng tinapay? Kung si Jesus ay tao lang, kaya ba niyang lumikha ng 5 tinapay, papadamihin niya at papakainin ang libo-libo at yung 2 isda? Sige nga po. Maski nga yung mga anghel, mga kapatid, walang sinabi ang Biblia na kayang lumikha ng 5 tinapay at 2 isda at kanilang pararamihin. Ngunit si Jesus, mga minamahal kong kapatid, ay nilikha po niya. Pinarami niya ang 5 tinapay at 2 isda na nasusulat po sa aklat ng Juan chapter 6 verse 1 to 20. Kung inyo pong susuriin, makikita po ninyo ang kapangyarihan ng anak ng Diyos. At higit sa lahat, kung si Jesus ay tao lamang, na katulad natin, na sinasabi ng iba na si Jesus ay tao lamang, bakit siya may kapangyarihang bumuhay ng patay? Mga kapatid, maski si Satanas hindi kayang bumuhay ng patay. May kapangyarihan na yon. Subalit, limitado po ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya kayang buhayin ang patay. Hindi niya kayang basahin ang puso ng tao. Subalit, mga kapatid, si Jesus, nababasa niya ang puso ng tao, bumubuhay din siya ng patay. So, isipin po natin magaling, mga kapatid, kung si Jesus ay hindi Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos at ang anak ng Diyos, Diyos din. Napakalinaw po, mga kapatid. Kung ating pong babasahin ang aklat ng Juan chapter 15 verse 21, makikita po natin na si Jesus ay bumuhay ng patay. May kapangyarihang bumuhay ng patay. At isa pa, ang ating pong Panginoong Jesus, kapag siya po ay nagsalita, hindi po siya nagkakamaling tulad ng isang tao. Ang tao, kapag nagsalita, minsan nagkakamali. Kadalasan pa nga tulad ko, lagi nagkakamali. Subalit si Jesus, mga minamahal kong kapatid, hindi nagkakamali. Lahat ng kanyang sinasabi, tumpak at tunay. Naalala niyo po ba si Pedro at si Judas? Kay Pedro na lang ang sabi ni Jesus, bago pagkatapos tumilaok ang manok ng ikatlo, ipagkakaila mo rin akong ikatlo. Kaya, mga kapatid, nakita po natin si Jesus ay hindi nagkakamali. Pag sinabi niya, nangyayari. Pag sinabi niya, nangyayari, at yung hinaharap, alam niya po na ito'y magaganap. Napakaganda, mga kapatid. Napatunayan po natin ngayong gabi na si Jesus, na anak ng Diyos, ay Diyos. At ang anak ng Diyos na ito ay nagkatawang tao. At nakita natin sa sanlibutan ito, sapagkat mayroon po siyang misyon, ang iligtas ang tao sa kanilang mga kasalanan. At ang upang tao ay magkamit ng pag-asa na muli ay makamtan ang buhay ng walang hanggan kung tayo po ay sasampalataya kay Jesus na anak ng Diyos. Sapagkat, mga minamahal kong kapatid, sa pamamagitan ni Jesus, magkakaroon po tayo ng buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ng ating pong pagsampalataya sa Kanya. Kaya kung titingnan po natin ang aklat ng John 3:16, ang sinabi po doon ng Ama, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na kanyang ipinagkaloob ang kanyang kaisa-isang anak, na ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, inaakay po tayo ng Ama na atin pong sampalatayanan ang kanyang kaisa-isang anak na nagbuwis ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo. At kung magkagayoy, magkakamit po tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tandaan po natin, sambahin po natin si Jesus bilang Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga alagad man, ang mga alagad niya noong panahon ni Jesus ay sumamba rin sa Kanya, at ito po ay hindi hinadlangan ng ating pong Panginoong Jesus na siya ay sambahin, sapagkat kilala ni Jesus ang kanyang sarili na siya po ay Diyos na dapat ding pag-ukulan ng pagsamba.
Siya po kasi ang manlilikha ng sanlibutan at ng tao. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid sa Mateo 14, talata ay 33, sinamba po ang ating Panginoong Hesus ng kanyang mga alagad doon sa bangka. Bakit? Sapagkat itong mga alagad ng huli ng isda, wala silang mahuli. Subalit nang sinabi ni Jesus, ilatag niyo ang inyong mga lambat. Pagdakay, nakahuli sila na halos mapunit ang kanila pong mga sisidlan o net dahil sa dami ng huling isda. Kung kaya't si Jesus ay kanilang sinamba. At ito po ay hindi hinadlangan ni Jesus na siya'y pag-ukulan ng pagsamba sapagkat si Jesus ay anak ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid at mga kaibigan, kung titingnan po natin ang aklat ng Juan chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Makilala nila ng mga taong ito na hindi kumikilala kay Jesus na iisang Diyos na tunay. Ang Ama, Diyos. Ang Anak, Diyos. Iisang Diyos na tunay. At si Jesucristo na iyong sinugo. Mga minamahal kong kapatid, sino ang nagsugo kay Jesucristo? Ang Ama. Hindi ang tao. Ang Diyos Ama isinugo ang kanyang kaisa-isang anak. Walang iba kundi si Jesus. Si Jesus, alam natin na nabuo sa tiyan ni Maria sa pamamagitan ng banal na espiritu, hindi sa pamamagitan ng binhi ng tao. Tatandaan po natin ito mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, doon sa mga taong kumukontra na si Jesus ay anak ng Diyos. No? Ang liwanag po mga minamahal kong kapatid, na atin pong sinuri ang banal na kasulatan, at higit sa lahat, kung titingnan pa natin mga minamahal kong kapatid, bakit si Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan? May kapangyarihan po ang ating Panginoong Jesus na magpatawad ng kasalanan. Alam niyo po, ang tao walang kapangyarihan o karapatang magpatawad ng kasalanan. Ang Diyos lamang ang nagpapatawad ng kasalanan. Ang tao kapag nagkasala sa iyo, pwede mong patawarin ang kanyang pagkakamali na nagawa sa iyo. Subalit, ang kasalanan, ang Diyos lang ang nagpapatawad nito. Sapagkat sa pamagitan ng kanyang kautosang ibinigay, nagkasala ka sa Diyos kung hindi po natin ito sinunod. At doon po tayo hihingi sa Diyos ng kapatawaran sa pamagitan ng atin pong Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, makikita po natin na ang ating pong Panginoong Jesus ay may kapangyarihang magpatawad din ng kasalanan na nasusulat sa aklat po ng Marcos 2:1-12. Ano po, kung inyo pong babasahin sa inyo pong mga banal na kasulatan. At ngayon mga minamahal kong kapatid, tatandaan po natin, kung mayroon man tayong dapat luhuran, hindi ang tao, hindi ang anghel, hindi ang mga rebulto, kundi walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Sapagkat ang wika sa aklat ng Pilipos chapter 2, verse 10, sapagkat sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat ng mga tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Mga minamahal kong kapatid, lahat, maging sa langit, lahat ng mga anghel luluhod kay Jesus. Lahat ng mga tao sa ibabaw ng lupa dapat lamang na lumuhod kay Jesus. Pati daw niya yung sa ilalim ng lupa, luluhod kay Jesus. Mga minamahal kong kapatid at kaibigan, sapagkat si Jesus ay dapat po nating sambahin, luhuran, sapagkat siya po ang lumikha ng sanlibutan at ng tao. Siya po ay anak ng Diyos at ang anak ng Diyos ay Diyos din. At ngayon mga minamahal kong kapatid, kung titingnan po natin yung pahayag po nitong si Pedro kay Jesus sa aklat po ng Mateo 16 chapter 13 verse 20, tingnan po natin. Nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Cesarea Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At sinabi nila, ang sabi ng iba ay si Juan na taga-bautismo, ang iba ay si Elias, at ang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanilang, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?
Sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Mga kapatid, si Simon Pedro ay sumagot na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sapagkat maraming nagugulumihan ng mga tao kung sino daw yung anak ng tao na tinutukoy si Jesus. Sino ba daw niya si Jesus? Ang sabi nila ay si Juan na tagapagbautismo. Ang iba naman ay si Elias. Ang sabi naman ng iba ay si Jeremias. Ang tingin nila kay Jesus, propeta lamang. Ano po, mga minamahal kong kapatid. Ngunit sumagot si Simon Pedro. Ang sabi ni Simon Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya sinagot siya ni Jesus. Ang wika ni Jesus kay Simon Pedro, sa verse 17, mga kapatid, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit." Ano ang sabi ni Jesus? Kundi ang aking Ama na nasa langit. Mga kapatid, mismo sinabi ni Jesus, "Mapalad ka, Simon Pedro." Sapagkat nalaman ni Simon Pedro at kinilala niya sa kanyang sarili na si Jesus ay anak ng Diyos na buhay. So pagpalain po tayo sa gabing ito, mga kapatid. Sa lahat po ng nag-aalinlangang si Jesus ay anak ng Diyos, magbago na po kayo ng pag-iisip. At ngayon, mga minamahal kong kapatid at kaibigan, kung mayroon po kayong comment patungkol po sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus, ay mag-comment po kayo. Sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe sa aking pong channel, Full of Love Ministry, mag-subscribe na po kayo sapagkat marami pa po tayong bidyong gagawin. Ito po yung mga katotohanan at ito pong lahat ay naayon sa banal na kasulatan. Salamat po and God bless you. God bless us. Salamat po.